Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang islang ito, sasabihin ko muna kung ano ang hindi. Hindi ito isla sa Bohol, Boracay, Cebu o Palawan. Hindi ito isang isla para sa parties. Hindi ito isang deserted island o sandbar. Ito ang Ayoque Island, isang simpleng isla na may mahabang dalampasigan. Tulad ng maraming isla sa Pilipinas, may maliit na komunidad, may mga simpleng kabuhayan. Ibo. Pero ang meron dito na wala sa ibang parte ng bansa, isa itong promising surf spot. Ngayong gabi, kilalanin pa natin ang islang ito. Ang islang All Okay, Ayoque. Matatagpuan ang isla ng Ayoque sa Surigao del Sur. Isa itong sityo ng munisipalidad ng Cantillan na siyang jump-off point papunta sa isla. So, mag-unat-unat kayo kapag pupunta kayo dito sa Cantillan. Dahil inabot din kami ng mga 5 hours road trip. Dumating kami yata mga 7 a.m. Tapos ngayon, magtutu na. Pero meron naman kami lunch break na. But anyway, it's gonna take you really, really long time. Okay ka ba ba? Ayos ba? Sige po. Gano'ng katagal po yung papunta Ayoque? Mga 40 to 45 minutes. Sige po. Depends kung raft, aabot tayo ng isang oras. Okay. "45 minutes lamang sakay ng bangka ang biyahe papuntang isla. Walang pampasaherong bangka na pumupunta sa isla. Pero maaari kayong umarkila ng isang buong bangka o kaya naman makisabay sa mga taga-Ayoque pabalik ng kanilang isla. Kumusta po? Ayos na po. Welcome po tayo kay Island. Drew Arellana po. Ano Yes. pong pangalan nyo? Analo po. Analo po. Okay. Kayo po ay... Taga rito po. Taga rito? Okay. Okay. Sa bahay ko po kayo dito na. Ganun po ba? Oo, very good. Sige po. Ang Ayoque Island is a fishing community, isang sitio ng General Island sa bayan ng Cantillan. Nung una, nung ako'y bata pa, hindi ganito ang forma ng Ayoque. Madami pang mga kahoy, mga malalaking kahoy, magkaklase-klaseng kahoy. Saka yung mga naninirahan dito, 15 lang po, yung pamilya. Walang running water sa isla, pero ang tubig din nagmumula sa poso ay sariwa. May ilang tindahan din sa isla para sa maliliit na mga bagay na kailangan bilhin. Pero mas maganda na rin na magdala na ng mga sarili gamit tulad ng shampoo, sabon, toothbrush at toothpaste, snacks at iba pa. Actually, nandito na tayo. Dito po. Oo. Auntie! Ay, hello Good po. afternoon. Sir Drew. Magandang hapon po. Parang maraming nagsiserve dito Opo, dito po madalas tumitira yung mga mga bisita, mga tourist. Oh. Anak niya, surfer.
Ante, naka-plaster na ang kuhay sila na kwarto. Ito sila, mga taga dito. Ano po? Ano pangalan mo? Joshua. Impong. Impong! Ayos ah. Alright, so dito usually pwedeng tumira yung mga turista. Hanggang nung dati pa, dito na kami Pupunta. Pero kayo, tiga Kantilan. Ako lang. Ikaw, Ako, taga kabilang Thailand. Tapos, nandun na sa Kantilan nakatira ngayon. Balik-balik lang ako dito sa UK. Okay. Magsusurf. Okay. Check out mo na Ay, papasok Muna muna kayo. kayo. Kulay, kumusta po? Oh, madumi ang Ay, okay kamay lang ko. po, okay lang Nag-wax. Kayo po yung magaling sa amin. Akala ko mamaya pa kayo. Ay, Kaya pasensya hindi na. pa masyado naka... Mabilis yata yung bangka. Ay. Wow. Masyado maganda yung kwarto namin. Pero simple lang at may matutulugan. Yun po yung pinaka-importante. Kailan mo nagsimula na mag-ibuksan to para sa mga turista? Para po itutulugan. Mga 2014. 2014. Oo, kasi yung mayroon pumunta dito, wala silang katitirahan, kaya pilit ka lang ako nagpatira sa kanila. Pero sino pong natutulog dito pag wala bisita? Minsan doon kami sa baba, minsan naman nandito kami sa taas. Mayroon mga teacher, dito din sila Kailan malaki natutulog. po yung bahay? Mm. Pero hindi, ayaw nila dito sa kwarto, doon lang sila sa labas, sa kaiga. Sarap din naman kasi medyo mahangin. Magkano po ganito? Kunyari, kada gabi, kada araw. Hindi naman ako nagpipresyo kung magkano. Pero yung mga puti, minsan magbigay sila 250, 200, pero kami ang nagluluto sa kanila. Ayun! Masarap kayo dito. Ay, hindi naman. Maganda po Tulog yung setup niya dito sa labas. Kasi pag nandito kami sa taas, Opo. dito kami ang mga teacher dito natutulog. Kami din, diyan kami natutulog. Kaya mayroon mga unan dito. Kayo, Ito nga, yan Presko dito, risko naman dito kasi ang hangin. Papasok dito. Pasok. Okay. Kaya dito kami na. Walang mga hotel o resort sa isla. Ang meron, mga informal homestay o mga bahay ng mga taga rito na binubuksan nila para matirahan ng mga bisita. Wala rin kuryente sa isla. Ang tanging pinanggagalingan ng kanilang elektrisidad ay ang mga solar panel na nagkakarga sa mga baterya at sa mga generator ng ilang bahay. Kung may balak kayong pumunta sa isla para mag-overnight, maganda na makipag-ugnayan muna sa local tourism office para maayos nila ang inyong matutuluyan. Magdala na rin ng extra batteries o power banks para sa inyong mga gadget. By the way, mahina rin ang signal ng mga telco sa isla. Kaya if you really want to get away from it all, Aoki Island is one of the best places where you can unplug. Dalandan. Dari pa malam, yata dito ng iban. Nagsakit na nakliog nga na. Ay! Mayet! Dangay, si Mayet. Oh, Parang dalandan. parang dalandan nga. Dalandan nga ito, doon sa amin. Di na maabot bit, mubuong ko bit. Bakit? Nahirapan ka ba? Magapo yung kamay ko. Dito, sa puwit. Ayun. Yan. Ayun po. Ay, salamat po. Sige, balatan mo. Nagsakit na nakliog nga na. Ay! Mayet! Sige, tara, lakad tayo. Dangay, si Mayet. Salamat po. Okay. Salamat po. Walang anuman. Aoki Island. Aoki Island. Sabi-sabi ng mga tao dito sa UK is meron daw mga foreigner, mga Amerikano. This is OK Island. Are you okay? Hanggang sa naging ayuki. Aoki Island. Aoki Island.
masaya. Ilang taon na nakatira ako dito, wala namang turista na pumalagig pupunta rito. At nang nagsimula ng mag-surfing area, nag-competition, marami nang nakapunta dito ng tao. Maganda rin kasi masaya. Maraming tao na pumunta doon sa surfingan. Ay oo, bibili sila dito ng pagkain. Gaya nga ng tubig namin, hindi na sila, noong una, bago pa lang sila dito, magdala-dala sila ng tubig na mineral. Pero nang natuto na, hindi na sila nagdala ng tubig kasi masarap raw ang tubig namin dito. Nanggaling doon sa bato, doon sa gitna ng bundok. Isa sa mga dahilan kaya nakilala ng mga biyahero ang isla ng Ayoque ay ang surfing. Sa pwesto nitong nakaharap sa Pacific Ocean, buong taon nitong binabayo ng mga alon na akmang-akma para sa surfing. Nung una, yung mga tao parang ayaw makakita yung mga turista kasi matatakot mag-English sa amin. Hindi nga kami sanay mag-English, hindi marunong. Meron nga mga Amerikano hindi tayo lalapit sa kanila kasi di tayo marunong mag-English. Pero yung ibang mga Amerikano marunong mag-Bisaya, tinawag nga kami. No? Pare, halika nga dito. No? So, yun, nag-usap-usap kami. Sa pakiramdam ko yung mga turista, hindi naman sila masama. Wala mang ginagawa dito mali. Sabi nila, okay na itong lugar na to. Mas dadami pa kung ang dumating dito. Para sa akin sa ngayon, hindi pa nga ako nakapag-isip kung naka-epekto ba yun sa amin ng pero yung iba naman, nagkausap kami, yung mga kapitbahay namin, sabi nila sa amin na pag matourism na nga to, yung kaming naninirahan dito, maalis nga kami dito, kasi yung itong mga lupa na to, hindi sa amin. Ang may-ari dito, taga Kantilan. Baka naman sabihin nila na paalisin kami dito, tapos i-develop nila to, magawa sila dito ng mga hotel. Alright. Astig. Katulad na sinabi ko sa mga kasama ko dito, parang yung initial initial feels ng lugar, maliiting lugar, lahat magkakakilala. Yung tutulugan natin, sobrang lapit lang kung saan tayo nag-dock. Apparently, doon din yung surfing area, pero ngayon dahil hapon walang alon. Pero dito sa other side, which is just a few steps away also, a few meters away, may alon. At yung alon dito, yung katamtaman lang ba? Siyempre, hindi ko talaga alam yung katamtaman para sa mga surfers, no? Pero yung medyo mahaba, kaya nilang paglaruan, yung katulad ng ginagawa ni Kuya. So, I guess, hapon, dito sila nagsusurf. Tapos kapag umaga, meron silang ibang pinagsusurfan dahil apparently, meron daw natural break. Brother, kamusta? Itong side ng isla, anong magandang oras para mag-surf dito kapag hapon? Pa-high tide. Pa-high tide? Okay, bakit po? Kasi pag low tide dito, luluta yung mga bato. Makikita mo yung mga bato. Okay. So, mas delikado siya. Mas delikado. Oo. Sa ngayon, maliliit lang to kasi off-season. Pero nakakapag-surf pa rin ang tao. I mean, pag nakikita ko parang mas mahaba yung laro nila. Saan na ho ba kayo na nag-surf dito sa Pilipinas? Siargao, Siargao. tapos Lanusa, Okay. tapos bandang sur sa Lianga. Kapag i-compare mo po yung alon dito sa napag-surfan nyo, katulad ng Siargao dahil mas kilala yon. Medyo malapit lang yung quality ng alon. Kasi pareha sila, reef break. Okay. Yung bato Reef sa ilalim. break, opo. So, mas maganda ang reef break. Opo. Okay. Mas malakas yung alon. Mas malakas yung alon. Dumating yung isang foreigner, si Gary. Siya ang naka-observer ng surfing area. Sabi niya sa amin na napakagandang surfing area. Yung mga bata, nagsusurf sila doon. Kahit na yung ginagamit nila yung mga kahoy.
lumapit dito yung mga foreigner, tapos nagbigay sila ng mga surfboard sa mga bata. At yun, natuto na yung mga bata mag-surf. Dati kasi hindi pinapansin yung alon. Yung mga tao nangingisda, takot sa alon. Okay. Pero nung dumating na yung mga foreigner, Nalaman nila na pwede pala yun. tapos yun na, nagsimula, dami ng mga bisita pumunta. Aha. Tapos yung mga bata na kumikita na din ng pera sa pagtuturo, Pagtuturo nakabili na rin sila ng sariling board ng nila. tunay na board na. Kahit yung mga sikanhan lang. Oo. Mga 2009 siguro sila nagsimula ng... Mga bata pa. Kasi mga bata pa to eh. Oo, mga maliliit pa yun. Wala pang damit, naglalaro. Walang kain. Walang kain, basta surf. Basta nag-enjoy lang. Ano pong magandang buwan pumunta dito? November to March. November to March. Yung season time ng alon. Ayun. At dahil nakilala na nga sa magandang tong surf spots, unti-unti nang dumating ang mga bihero mula sa iba't ibang panig ng bansa at pati ng buong mundo. Ito na rin ang nagbigay ng bagong kabuhayan para sa mga lokal. Mula matitirhan, makakain hanggang eco tours at surf lessons, kayang ibigay ng locals. Paps, balita ko, ikaw daw yung pinakamagaling dito. Hindi naman. Hindi, ikaw daw yung pinaka may experience. Ako po kasi naabot na ako ng ibang lugar. At dahil sa pagsusurf, nakapag-ano ka na, nakapag-compete ka na. Oo, Siargao po at saka sa Lianga, Danusa. Yun po. Kailan ka nagsimula? Ilang years ago? Nag-start ako nag-surf, 9 years old. 9 years old pa lang. Ilang taon ka na ngayon? 20 po. 20. So 11 years ka na. So araw-araw ka nagsusurf? Pag may alon, makasurf. Tapos pag walang klase din, makasurf. Nag-aaral kasi ako ngayon. Pero nag-aaral, wala dito, doon ka sa Antila. Kantila. Okay. Ano yung nararamdaman mo kapag nagsusurf ka? Masaya po, nakabawas ng stress. Wala yung problema mo pag nag-surf ka. Ano pa yung gusto mong makamit bilang surfer? Gusto ko pong maging professional surfer. Professional surfer talaga. At gusto ko pong makapunta ng ibang lugar sa gawas, sa Iba-ibang lugar. ibang lugar po para matanasan ko kung ano ang itsura ng Paano na yung trabaho? trabaho muna, tsaka mag-iipon, tsaka pa Or pwede mong gawing trabaho ang pagsasurf? pwede naman po. Pwede, kasi medyo, ano naman yun pwede ka magturo no? Crowded na pag season. Start po ng November at ngayon po sa March, April. Ganun po. Magandang alon dito sa mga turista. Depende po yung sir kasi pag yung iba nagpapaturo, nakatulong din kasi May trabaho? Oo. Nakapag-instruct kami. Ngayon, may rubira kami. Nakapira kami. Kumpara sa alon na sinubukan mo kapag nag-compete ka sa Siargao at ibang lugar dito sa Pilipinas, ikumpara mo sa mga alon dito? Sa akin po, mas maganda dito sa amin kasi lugar ko. Aha. Mas gusto mo dito? Gusto ko dito. Oh, wow. Statement. Makakasurf ako kung saan ko gusto. Pag marami dito sa Tinago, doon ka sa kabila, walang nagsusurf. Wala nagsusurf. Ikaw lang mag-isa. Yun, makakuha mo yung gusto mo paglalaro. Pero noong una raw, bago pa dumating ang mga dayuhang surfer, mahilig nang sumampa sa mga alon ang mga kabataan dito. Ang gamit nila, ang mga kahoy na surfboards mula sa puno ng breadfruit o rimas o kung tawagin ng locals ay kulo na marami sa isla. Ako si Antonio, naghimo ng surfboard na kulo. Ang mga bata, surfing daw kulo lagi ng mga tabla. Mga maluim ako na nila kung tabla na kulo.
Kami taghimuan ko bata. Kaya di ko na kahoy, kuan magaan siya, maluto sa dagat, kami taghimo naman na surfboard. Inaabot din ng ilang linggo ang kanyang paggawa ng surfboard. Mula sa pagpapatuyo ng kahoy, pagpapakinis, paghulma hanggang sa finishing touches nito. Kung tutuusin, ay maaari niyang gawing negosyo ito pero hindi raw siya gumagawa ng mga surfboard para ibenta, kundi para lamang may magamit ang kanyang anak. At gumagawa lamang siya kapag nasira na o nabubulok na ang kanyang naunang ginawang surfboard, kundi ay maubusan daw sila ng puno ng kulo. Isa sa kabuhayan ng mga taga rito sa Aoki Island ay ang pagkokopra o ang pagkolekta ng mga nyog para gawing langis. Pero bago pa mang maging nyog, ang mga ito ay sariwang buko muna. Buko na sinasabing kakaibang lasa. Alam mo, hindi naman tayo first time susubok uminom ng buko juice. In fact, araw-araw ko uminom ng buko juice. But not the type of buko juice na sinubukan natin noong pinicture natin ang Phuket. Fast forward to the present day. Present time, dito sa Aoki Island. Sabi nila, legendary daw ang kanilang buko. Size, small. Pretty much yung size ng tinikman natin doon sa Thailand. Taste? Oh, let's see. Okay. Definitely mas malasa compared to your normal buko. Pero hindi pa rin nakukuha yung pandan aftertaste na natitikman nyo kapag nasubukan nyo yung buko galing sa Phuket or sa Thailand. Ibang variety yun eh. Sarap. Pero ito, I have to say, masarap din. I mean, as a local coconut. Oh yeah, it's tasty. Yummy. Isa ang kantilan sa mga munisipalidad sa probinsyang ito na hindi sumusuporta sa pagmimina. Katunayan, ilan sa mga lugar dito ay protected sanctuaries, katulad ng Aoki Island. Dahil protected area ang paligid ng Aoki Island, nahahayaang mabuhay ng matiwasay ang mga isda malapit sa isla. Pwede mag-snorkeling around the island basta humanap lang ng mga pwesto na hindi masyadong maalon. Magdala na rin ng mga sariling gamit dahil walang marerentahan na snorkeling o diving gear sa isla. So far, sa 4 na oras na tayo nandito sa Aoki Island, nakapunta na tayo siguro sa mga 4 locations. Sa school, sa bahay na titirhan natin, dun sa isang surf spot, at ngayon ay pupunta naman tayo sa lighthouse. Lahat ay sobrang walkable. So that's the vibe here. Definitely walang motor, definitely walang kotse. Lakad, chill vibe, surf vibe. Relax lang, pre. Relax lang. Maliit lamang ang isla ng Aoki. Walang kalsada sa isla. Lahat ng lugar na kailangan puntahan ay maaring lakarin. Parang hinihikayat ka ng isla to slow down, huminga, magmasid-masid, at mag-relax. Siguro yung pinaka-paborito kong side ng isla, tahimik. May mga rock formations. Hindi madumi. Very near the lighthouse.
Sa pinakasilangang bahagi ng isla, matatagpuan ang isang maliit na lighthouse na umiilaw sa gabi upang makatulong sa mga manlalayag. Tawag dun sa surf spot ito? Lisit-lisit. Lisit. Ano pong sabihin sa Tagalog? Yung parang kung sa amin yung pag ma-wipe out ka, parang lalabas lahat ng sabog-sabog o Dahil yan yung pinakamahirap. mabilis tapos Mabilis. may pensa. Gano'n kataas? Pero hindi sa taas, sa bilis. Sa bilis talaga ng alon. Now, nagpunta talaga tayo dito para sa lighthouse. Meron tayong nakikita ng mga pictures sa internet na foreigner yata yan or whoever. Tumaas dyan, tapos nag-selfie. Pwede naman yata, it's just that naka-padlock. So ngayon, hindi tayo makakataas. Iba't ibang klaseng bahay sa Aoki Island ang nagbibigay ng homestay options, tulad nitong isang mukhang maliit na resort na perfect for surfers. Isang foreigner ang may-ari nito na nakapangasawa ng isang lokal. Madalas wala sa bansa ang may-ari, kaya minabuti na iparenta nito sa mga may gusto. Pero kung ayaw nyo naman magrenta o mag-homestay, pwede rin naman magdala na lamang kayo ng sarili nyong tent o sleeping bags at matulog sa ilalim ng mga bituin. Sa paligid ng isla, makikita ang iba't ibang klaseng puno. Ang isa dito ay importanteng pinagkukunan ng pagkain sa isla. Ang puno ng breadfruit o rimas. Ang tawag ng mga lokal dito ay kulo. Kumakain kami pag wala, naubusan kami ng bigas. Yan ang kinakain namin. Masarap yan. Kulo. Kahit walang ulam, makakain namin yan. Lagyan lang ng niyog, kahit walang asukal. Gata lang. Masarap na sa amin yan. Sabi sa akin ng tatay ko, yung mga kulo, pag nandito sila, pagdating niya dito, nandun na lang yung kulo. Kasi hindi ko nga alam kung saan nanggaling tong kulo, kung bigay lang ng Panginoon dito para sa mga tao, mayroong makakain. Pero malaking tulong tong kulo, lalong-lalo sa amihan. Kasi pag hindi makapunta ng bayan, maubusan kami ng bigas dito, ayun na lang ang kinakain namin. Ang mga hinog na bunga ng kulo, pinabalatan, hinihiwa, at pinapakuluan sa gata. Pwede nang kainin. Maaari rin itong prito na may asukal. O gawing chips na parang chichirya. Kung maayos naman ang lagay ng karagatan, ang karamihan sa mga taga rito ay pumapalaot at nangingisda. Ang Aoki ay isang major fishing ground ng lahat ng mangingisda sa Kantinan. At kaya meron kaming protected area na ang sukat is 28 hectares ang kabuuang marine protected area ng Aoki. From 0 to 1 kilometer from the shoreline ng Aoki Island is purely lang yung taga-Aoki ang mangingisda. And then from 1.1 to 2 kilometers around the island is yun lang mga registered na mangingisda.
Ano po yung mga nahuhuli niyo dito at anong oras po kayong umalis ng isla para makahuli ng isla? Mga 5 a.m. 5 p.m. PM. Okay. Hindi, babalik kami mga 10 p.m. din ng gabi. Ano po yung mga nahuhuli niyo isda? Dito, yung ano ko dito, dahil iba-iba kami ng klaseng panghuhuli ng ano. Sa akin, flying fish lang. Flying fishes? Yes, Ganyan lang yan, oh? Oh yes, opo. Naalala ko nung bumiyahe kami sa Batanes nanghuli din kami ng mga flying fish. Basta tututukan nyo lang po ng ilaw, parang hindi na sila gagalaw. Tapos gagamit lang kami ng net. Net, okay. Ganun din po ba sa inyo? Hindi. Paano po Eh, mahuli namin yan, nakaano na sila sa lambat namin. Nakasabit na sila sa lambat namin. So hindi po sila ganun kahirap hulihin? Hindi, naghintay lang kami. Dahil kung saan yung current, yung lambat namin patungo, dahil drip gill net yan yun. Ano lang sa current yan. Minsan may makuha namin yung mga blue marlin. Minsan lang yun. Minsan lang po yun. Saan nyo po binibenta yung mga nahuli nyo? Dito po o dun sa mismo sa ano na? Yung mga kasamahan ko na dito lang. Yung sa akin, dahil ako na nagsarili ng nag-stack ako ng aking sariling kuha. Nandun ko sa bayan dahil doon sa bayan, mataas-taas ang benta. Hindi mo ba mahirap kapag nagkabulbul ng lambat mo? Hindi. Dahil doon sa sa dagat naman, maano ko lang ito. Mayos. Ano pong pwede kong tulungan? Ito. Then, yung susunod. Opo. Dahil kahit isa lang. Sige po. Ganyan. Yan ang pag-ano namin. Pagpunta doon sa bangka, dali namin doon at ikarga doon. Hanggang maubos yan. Ito po. Huwag mo, hawakan mo lang. Abit-bitin mo lang yan. Huwag mo sabay. Ganyan po. Pwede. Okay. Sige. Katungan na tayo. Usually tayo, kapag pagbalik nyo, ilang kilo na kayo? Minsan may mahuli na 10 kilos. 10 kilos? Yes. Pero kapag Ngayon. Sa ngayon. Ano po ba yung magandang buwan? Mula ngayon hanggang sa January. Madami po yun. Dami. Yung iba naman makahuli ng isang tog mga 40 kilos. Mas magkano nyo po nabibenta yun sa merkado? Sa ngayon ang kilo 100. Pag marami na yan, 80 na lang. Pag dami yung stock. 80 na lang per kilo. Kung minsan maliit lang po taas-taas ang nila. So paano yan kuya? Pag 5 p.m. luluwas kayo, babalik kayo ng alas 10. Dapat buhay pa yung mga isda niyo. I-press ko yan dahil ay tatlong siyan. Opo. Cool o clean. Cool and care. Cool, care. Yes. Yan namin sa ice yun sa pum namin na ipapaila namin yan. Okay. Hindi namin dahil masira. Tapos lilinisin. Hugasan talaga. Para pagdating namin dito, pintab pa yung kulay niya. Hindi Ganda pa yung mata. Maganda pa, hindi pa nagpula. Okay na po. Nung una ay napakaraming isda.
kahit na saan kayo papunta mangisda, makahuli kayo ng marami. Kung kumpara natin sa ngayon, medyo humihina na kasi ang dami na yung mga tao. Kumpara natin nung una 15, ngayon ay 100 plus na nga. Oo, pamilya. Pagpalaot ng mga mangingisda sa bandang alas 6 ng gabi, kadalasang bumabalik sila ng alas 10. Kung kukunti pa lamang nahuhuli, minsan ay muli silang pumapalaot at babalik naman ng madaling araw na. Iba't ibang klaseng isda ang nahuhuli sa karagatan dito. Pero ang madalas daw nilang naiuwi ay ang mga flying fish o kaya dilis. Kinuha na. Yun yung pag nasa ano tayo. Sa bahay. Ang yaman ng dagat, inihahain at pinagsasaluhan ng mga nasa isla. Swerte kayo kapag nakatsyempo kayo ng mga isdang bagong huli at ibinibenta. Bukod syempre sa isda, iba't iba pang lamang dagat ang nahuhuli sa paligid ng isla. Sa katahimikan ng gabi, talaga namang mas nakakapagpapasarap ng kainan kapag may konting kantahan. Kami siguro mag-ampo kami sa Ginoo, iniglinaw na sa panahon, sa Ginoo magpasalamat tayon, kinabuhi namong ayukinon kamalipayon. Alright! Ang island ng Ayoque, maliit at simple. Matagal nang namumuhay ng payak ang mga taga rito. Pero nang mapadpad ang mga biyahero rito, unti-unti nang nagbabago ang kanilang munting isla. Nabibigyan ng panibagong pagkakakitaan ng mga tao. Habang sabay na napakikinabangan at napapangalagaan ang kalikasan. Sa pagdami pa ng mga dumarayo rito, marahil ay isa itong magandang halimbawa na pwedeng higit na nakararami ang may potensyal na umunlad. Kung sabay na pagyayamanin ang turismo at ang kalikasan. Ayoque Island, are you okay? Okay na okay.